Hello everyone! May pinakulo na po akong tubig dito sa steamer at magluluto tayo ng kamote. Ang kamote po ay nahugasan na at ito ay hiniwa ko na ng maninipis. Lulutuin lamang po natin ito or i-steam ng 15 minutes. Kamoteng ubi po para mas maganda at after 15 minutes ay ito na po, malambot na ang ating kamote. Hanguin naman po natin at ilagay natin dito sa ating table at ito ay atin pong imamash or atin pong dudurugin. Kung wala po kayong makuha na purple na kamote, ay pwede rin naman po kayong gumamit ng ibang kulay. Iba-iba po kasi yung klase ng ating kamote. Merong orange, meron dilaw at meron din naman puti. Depende po sa inyo kung ano yung feel nyo gamitin. Ang kaibahan nga lang po nitong kulay ube ay mas maganda po siyang ipalaman dito sa ating butchi. Ang butchi po na ating gagawin ay lalagyan natin ng kamote. Yung palaman po, kamote yung ating gagamitin. At syempre, yung glutinous rice, sasamahan din po natin ng kamote para po mas masarap at mas maganda yung itsura ng ating butchi. Ngayon naman, pagkatapos po nating i-mash, ay ilagay natin dito sa kawali at atin na pong titimplahan. Ang atin lamang pong titimplahan dito ay yung gagamitin natin na pangpalaman. At magtitira din po tayo ng mga 1 cup para naman po dito sa ating glutinous rice dough na gagawin para dito po sa ating butchi. Lagyan na po natin ng asukal, 1/2 cup po ang aking ginamit. At syempre, lagyan din natin ng evaporated milk, 1/2 cup din po. At ngayon naman, para lalong sumarap ay lagyan natin ng 1/2 tablespoon na vanilla. Ito lamang po ang mga ingredients na kailangan natin para sa palaman natin sa butchi. At ngayon ay ating haluin hanggang sa magsama-sama ang lahat ng ingredients. Pagkatapos naman po nating pagsamasamahin ng mga ingredients ay atin naman po itong lulutuin at ang apoy ay pwede tayong gumamit ng high heat. Sisimulan po natin ang timer natin kapag nag-start na po itong umusok or kumbaga parang kumukulo na. Haluin lamang po natin hanggang sa ito ay abutin ng 5 to 7 minutes. Saktong-sakto na po yon. At ang paghalo po ay continuous lamang para maiwasan ang pagkasunog. At kapag ganito na po ay okay na ito. Ngayon naman ay isalin muna po natin sa isang pinggan at atin po muna itong papalamigin. Pantayin lang po natin ang ibabaw at iwan muna sa isang tabi. Ngayon naman ay timplahin na po natin yung dough or yung pinakalabas ng butchi. Meron po ako ditong 400 grams na glutinous rice flour. Ilalahat na po natin yung isang balot at ngayon naman samahan natin ng 1 cup na rice flour naman po. Yung isa glutinous, itong isa po yung plain na rice flour at syempre may asukal. 1 cup po ang aking inilagay dito pero ito ay depende sa tamis ng inyong gusto. At syempre, haluin na po natin itong ating mga dry ingredients. Ngayon naman ay lagyan po natin ng 1.5 cup na tubig. Ang tubig po na ginamit ko dito ay yung maligamgam or yung warm water. Baka po kasi medyo malaliman kayo sa aking pagtatagalog. So yun, warm water po yung ating gamitin dito para mas maganda ang kakalabasan nitong ating glutinous rice dough. Haluin lamang po natin habang inilalagay ng pakonti-konti itong ating tubig. Maganda po na ang paglalagay natin ng tubig dito sa ating glutinous rice ay hindi po natin bibiglain. Pakonti-konti lamang po para natatansya natin kung okay na ba itong ating ginamit. Pero ako po dito, sure po ako dito sa measurement. Minsan nga lang po kasi yung way ng pagsusukat, kapag pasalok yung mga dry ingredients, medyo marami po yon. So kailangan pasalin po. Kaya yung paglalagay natin ng liquid ingredients, minsan sumasablay. Kaya mas maganda po kung magmimix kayo or gagawa ng mga ganitong klase ng dough, paunti-unti lamang po, gawin nyo po yung ganitong way. May mga purpose po yan. Huwag po kayong basta buhos ng buhos para hindi po masisira yung ating mga recipe. So ayan, ngayon naman ay ilagay na po natin yung cooking oil naman. 1/4 cup po. Pero pwede kayong gumamit dito ng melted butter or margarine. And again, haluin lamang po natin. So ayan, kung napapansin nyo po na ilagay ko na lahat ng ating liquid ingredients pero may mga part pa na dry pa yung ating mga glutinous rice flour. At ngayon naman po ay isama na natin yung 1 cup na isineparate natin kanina na mashed kamote or yung ube na kamote. Ayan, ihalo lang po natin ng konti at maya-maya ay gagamitan ko na po ito ng kamay para mas maganda yung kakalabasan nitong ating glutinous rice dough. At ngayon naman po habang minamasa natin ay mapapansin na rin na saktong-sakto lang itong ating mga liquid ingredients at saka yung dry ingredients na pinagsama. At ipagpatuloy na po natin ang pagmasa hanggang sa magpantay na ang kulay nitong ating glutinous rice dough. At kung meron pa po kayong napapansin na mga buo-buo na kamote, ay durugin lamang po natin ng ating kamay para sumama dito sa ating dough.
At pagkatapos po nating imasa ay pwede na po tayong mag-start ng pag-assemble. So eto, unahin muna po natin yung ating pinalamig na pampalaman kanina. Gumawa muna po tayo ng bilog-bilog. At ito po ay depende sa size na inyong gusto kung gaanong kalaki ba ang ating gagawin. At ito naman po ang paraan na ginagawa ko sa paggagawa ng butchi. Gumagamit po ako ng tablespoon para meron po tayong guide na sukatan. Kung hindi man po pare-pareho yung laki, at least magkakalapit naman. So ayan, bibilugin ko lamang po ito ng kaunti. At ngayon naman ay ilalagay ko dito yung tablespoon mismo. So ayan, ito po yung ginagamit ko na pinaka-pang hole or para mas malalim yung gitna. At ngayon ay ilagay natin yung pampalaman na ginawa natin or binilog-bilog natin kanina. At syempre, atin na po itong balutin ng ganitong paraan. At atin naman pong bilugin ng ganito para po maging makinis. Huwag lamang po masyadong madiin para hindi masisira yung ating palaman, para hindi po lumabas dito sa ating dough. So ayan, at ulit-ulitin lamang po natin hanggang sa tayo ay matapos. Ang butchi na kamote po ay isa sa napakabilis gawin, kaya pwedeng-pwede nyo po itong ibenta. Panalong-panalo po kayo dito dahil ang kamote ay hindi naman kamahalan at ang way ng pagluluto po ay napakabilis lamang. Kaya subukan nyo na idagdag sa ating kumikitang pangkabuhayan. At sundin nyo po yung mga technique natin hanggang sa matapos para po yung butchi natin ay maganda. Dahil marami po na gumagawa ng butchi pero nadideform. Yung iba naman nanlalagas yung sesame seeds. Ganito po ang inyong gawin. So ayan, pagkatapos nating bilog-bilugin, ito naman ang ating isusunod. Meron po ako ditong tubig. I-dip lamang po natin dito yung ating binilog-bilog na butchi. And then saka po natin ilalagay sa sesame seeds. Saka po natin papagulungin. At ang style po na ginagawa ko dito, once na napagulong na natin or punong-puno na siya ng sesame seeds, ay akin naman po muling ibinibilog sa aking kamay para po dikit na dikit yung sesame seeds. Para kapag ipinrito po natin ay hindi siya manlalaglagan. Pansinin nyo po at talaga namang dikit na dikit siya dito sa ating glutinous rice. At ulit-ulitin lamang po natin itong proseso na ito hanggang sa matapos. At mamaya naman po ipapakita ko rin sa inyo kung bakit yung ating butchi ay hindi nadideform at crunchy yung labas niya. Okay, ngayon naman okay na po siya lahat. So ayan, dikit na dikit po ang mga sesame seeds. Siyempre, maglagay po tayo ng mantika sa isang kawali at ito po ay ating papainitin. Ang apoy po natin dito ay medium heat at kapag mainit na, saka po natin ilagay itong ating mga butchi. Kailangan po ay medium heat lamang, hindi po mataas, hindi mababa sa medium heat at syempre, kailangan din na ating hinahalo-halo. At bago po natin hanguin, kailangan ganito po yung kulay. Golden brown po yung labas ng ating butchi. Kasi kung hindi po maganda ang pagkakaluto na inyong gagawin, kung hindi po ganito yung kulay, pagkatanggal nyo po yan sa cooking oil, deform na po kaagad yan. Ang sagwa na po ng itsura. So again, ang technique po sa pagluluto, napaka-importante. Ang apoy po kailangan nasa sa medium heat para hindi magsoggy yung butchi. At eto na po siya. Napakaganda po ng itsura kahit lumamig po to, hindi po siya titigas, crunchy lamang. At ito po ang ating butchi. Yan, kahit hiniwa ko na po, kung napansin nyo, hindi po siya na-deform. Ito yung nasa may thumb ko lang po, idiniin ko ng konti. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.